Thank you for tuning in to our on.
dapat na simulan mo ng tanungin ang iyong sarili. Ano ba ang dapat na aking gawin? Alam mo sa sarili mo na hindi pa ito ang huling subukan mong muli dahil ang pag-asa ay nakahanda na sa bawat sandali. Sa landas ng buhay, hindi mabibilang kung ilang beses kang mawawala. Pero huwag kang mabahala dahil sa bawat daan ay mayroong Diyos na umaalala. Bawat pagtapak at pagtahak, kung sakaling maligaw ay mayroong Panginoon na hahatak pabalik sa kanyang tahanan, sapagkat hindi niya hahayaan na ikaw na kanyang anak ay mapahamak. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, tayo na po tayo. Siyempre magandang gabi din sa mga naka-online ngayon, no? Mga TFC subscriber. Next lang. Yung mga pamilya po namin sa kaming mga bye-bye. Good evening po sa inyo at sa mga nandito po sa sanctuary. Magandang gabi po sa inyo. Akbayan mo muna yung katabi mo. Akbayan mo. Sabihin mo, na-miss kita. Ayan, no? Sige. So bago tayo mag-start ngayon, no, invite mo natin yung presence ni Lord. Let's pray and let's close our eyes. Hallelujah, Father God. Ikaw po ang aming Ama. Dito po sa lupa, ikaw rin po ang aming Diyos Ama sa langit. At sa mga oras pong ito, kami po ay lumulapit sa inyo at dumudulog, O Diyos. At binubuksan po ang aming mga puso at inaanihan po ang iyong banal na Espiritu na kumilos at magministeryo po sa amin. Lord, speak to us tonight, Holy Spirit, through your word. And may this place, Lord, your dwelling place, Panginoon ko. Hallelujah. Pupurihin ka namin, Ama, sasambahin, dahil ikaw ay karapat-dapat, ikaw ay buhay, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, O Diyos, at hindi ka nagbabago. Hallelujah. Purihin ka at sambahin. Hallelujah. 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 Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Standing here in your presence, thinking all the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, Redeemer, and Prince. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Hallelujah. Standing here in your presence, thinking all the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, Redeemer, and Prince. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus.
worship the Lord. Hallelujah. For He is faithful. You are faithful, God. Hallelujah. Oh, we worship your name. My soul seek you. Your promise true. Your love endures always. My soul seek you. Your promise true. Your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you glory. We worship your holy name. Hallelujah. Hallelujah. You deserve Jesus. Hallelujah. We come to your presence, oh Lord. Oh, we humble our heart, God. We invite your presence. Oh, Holy Spirit, come. We bow our hearts. We bend our knees. Oh, Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. We bow our hearts. We bow our hearts. We bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Oh, keep us clean hands and keep us pure hearts. Let us not leave our souls to one another. Oh, give us clean hands and give us pure hearts. Let us not leave our souls to one another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Keep us clean hands and give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Oh, give us clean hands and give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us bring a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us bring a generation
lift your hands, Lord. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to one another. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to wander. Give us clean hands. Oh, give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to one another. Oh. Give us clean make us your generation, Lord. Oh, give us clean hands, purify your people. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. And that is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give
is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none. There is none like you. There is none. There is none like you. Oh, there is none like you. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Come on, speak to the Lord right now. Hallelujah. The presence of God is here tonight. Speak to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Give you praise, Lord. Give you worship. For you deserve the glory and honor. Hallelujah. You deserve to be honored, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dakila ang pangalan mo. Karapat dapat ka pong sambahin at itaas, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po lahat ang kapurihan ng karangalan, O Diyos. Hallelujah. Muli pa, pwede ba tayo magbanggit ng pasalamat sa Diyos? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on. Salamatan mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. You deserve to be praised, Jesus. Come on. Lift the name of Jesus. Oh, we worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa iyo mataas, papurit, pagsamba, O Diyos. Hallelujah. Ito po ang panalangin namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God for this midweek. Ang sarap talagang magpuri sa ating Panginoon. Ayan. Kaya naman sa gabing ito, patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Ayan. For the whole week na pinaranas niya sa atin yung goodness niya, yung miracle niya. Let us utter thanksgiving sa ating Panginoon because He really deserves yung best praise, best worship, and best thanksgiving. Hallelujah, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa miracles mo, sa blessings mo na patuloy na
pinaparanas mo sa amin at na-experience namin, O Lord God. At sa mga pagpapala, Lord, sa biyaya mo na aming natatanggap in every day of our lives, O Lord God. Panginoon, maraming salamat, Lord God, dahil alam po namin na ikaw ay tapat sa aming mga buhay. And muli, Lord, sa gabing ito, inaanyahan po namin ikaw sa aming kalagitnahan. Manguna ka, Panginoon, sa amin. And as we talk about your word, O Lord God, open the hearts of everyone who are here tonight, O Lord God. And dalangin ko po, Panginoon, na bawat word, Lord God, ay maitanim po sa puso ng bawat isa. And Father, I pray, God, na as we listen, Lord, ay matutunan po namin ito na angkinin, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, maitaas ka at mapurihan. This we pray in Jesus' name, Amen. Ayan. So muli, narito po ako nagagalak sa inyong harapan at magbabahaging muli ng isang message from the Lord. Ayan. So yung title po ng aking isi-share tonight is The Power of Owning. Ayan. Ano bang ibig sabihin ng owning? Ayan. So ito yung pagtanggap natin, pag-acknowledge natin. Ayan, so pag-angkin natin dun sa mga bagay na mula sa ating Panginoon and dun sa mga bagay na nararanasan natin. Ayan. So ngayong gabing ito, may 3 points lamang po ako na i-share. Una is owning your sin. Pangalawa is owning the authority which God has given. Pangatlo is owning the kind of life which God has designed. Ayan. So isa-isahin po natin. Let's digest po yung mga 3 bagay na to na when we own sa buhay natin, ay makikita talaga natin yung power ng Lord na nagmo-move sa buhay natin. So, owning your sin or owning our sin. Ano ba ibig sabihin ng owning sin? Ito yung it means that acknowledging our sin without self-justification, accepting without blaming other people with the decision to come to repentance, and acknowledging even the consequences. Kasi magkarugtong po lagi yun eh. Pag tayo ay nagkasala, pag tayo ay nagkamali, merong siyang consequence na maaari nating ma-experience, maaari nating ma-receive or matanggap sa ating buhay. Ayan. So, kailangan talaga na pag tayo ay nagkamali, we have to really come to realize and acknowledge na tayo ay nagkamali, na tayo ay nagkasala. And ano ba yung mga sins na to na kailangan nating i-acknowledge or dapat nating i-accept pag tayo ay nagkakamali or nagkakasala? So, makita natin yan sa Galatians 5:19-21. The acts of the flesh are of you, sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So, yung mga bagay na to, pero hindi lang siya limited sa mga things na nalista dyan sa verses na yan, yung mga kasalanan na dapat nating i-acknowledge kapag pag na-commit natin yung mga bagay na to. Another is, lagi itong binabanggit or sinasabi yung the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. So, maaring nagagawa natin itong mga bagay na to sa buhay natin. So, it is really important na pag tayo ay nagkamali or nagkasala, is i-acknowledge natin siya immediately. Yung hindi pa na natin siya palalampasin ng mahabang panahon bago natin i-acknowledge or i-accept yung mga nagawa nating pagkakamali before we come to God for repentance. So ano pa yung mga bagay na dapat natin talagang i-acknowledge or i-accept sa buhay natin? Anything that bothers you within or something that you have said or done which puts guilt within you and something that steals the peace of your mind. Ayan. So, ito yung mga bagay na kapag nagawa natin, minsan, di ba, unintentional nating nagagawa yung mga bagay na, for example, meron tayong nasabi sa ibang tao, which naka-affect pala sa ibang tao, especially yung topic nung shinare natin, ganyan, or meron tayong na-share tapos na-ikwento naman sa ibang tao, which is hindi dapat, ganyan. So, guilt
creep within our hearts. So, minsan, nawawala yung peace of mind natin, ganyan. So, ito yung mga bagay na kapag na-experience pala natin, ay kailangan nating i-acknowledge or i-accept. And ask the Lord, bakit natin feel yung guilt or yung hindi tayo nakakaranas ng kapayapaan within ourselves. Di ba minsan na-experience nyo ba yung ganun? Yung you have done something, pero sa tingin mo, hindi naman siya mali, or sa tingin mo, hindi naman siya kasalanan. Pero after mong gawin, or after mong banggitin, or sambitin yung bagay na yun, di ba, na-feel mo yung guilt sa kalooban mo, or na nagkaroon ka ng hindi, nagkaroon ka ng hindi kapayapaan sa iyong kalooban. Na-try niyo na ba yung ganong experience na ilang araw na nababother ka na dahil doon sa nabanggit mo, doon sa nasabi mo? So it's really important na i-allow natin ang Lord or i-ask natin ang Lord na, Lord, ano po yung nagawa ko, ganyan. So let us allow the Lord to search our heart. So when the time na pinarealize natin sa atin ni Lord na mali pala yung nagawa natin or mali yung nasabi natin, then let us acknowledge yung nagawa natin or nasabi natin. Kasi there is power in acknowledging yung mga bagay na mali nating nagagawa. Di ba minsan kapag meron tayong nagawa tapos ang hirap sa sarili natin na i-acknowledge, mahirap pala yung ganon kapag pinapatigas mo yung heart mo, ay hindi, tama yung ginawa ko, wala namang mali sa nasabi ko, okay naman yung intention ko, okay naman yung nasabi ko or nagawa ko, wala namang mali sa tingin ko. Pero gaya nga ng sinabi ko, let us always ask the Lord na siya sa atin talaga yung heart natin. Kasi minsan maganda yung intention natin, pero yung outcome nung nagawa natin is hindi okay or hindi siya katanggap-tanggap. Kaya naman, una pa lang, i-acknowledge na natin, tanggapin natin. Then, let us humble ourselves and let us come before the Lord. Ayan. And sabi sa Psalms 51, verse 3 to 5, For I know my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Amen. Ayan. So, napakahalaga nga, kagaya ng sinabi ko, yung pag-una pa lang is alam mo na sa sarili mo yung nagawa mo and ask mo si Lord na siya sa atin ka. Kasi hindi naman tayo yung judge kung tama ba or mali yung ginawa natin because only the Lord is the judge, di ba? Tanging si Lord lang yung nakakaalam kung tama ba or mali yung nagawa natin. Kaya, let us humble ourselves to come before the Lord and ask Him for forgiveness and ask for repentance. Ayan. So, pag tayo nakagawa ng pagkakamali or pagkakasala, let us always go back to the Lord. Let us not punish ourselves and let us not live in guilt or shame. Huwag tayong mamuhay dun sa shame na kapag nagkasala ka, ay dun na lang, dun na yung end. Always remember na there is hope sa ating Panginoon na kapag lumapit tayo sa Kanya, ay i-forgive niya tayo. Kaya naman wag nating pahirapan yung sarili natin, wag nating i-punish yung sarili natin. Paano kung matindi yung kasalanan na nagawa ko? Paano kung malaki yung sin na nakumit ko? Paano ko haharap sa Panginoon? So kagaya nga ng sinabi ko, always go back to the Lord kasi our God is really forgiving. Ayan. So, wag mong pahirapan yung sarili mo, wag mong i-punish yung sarili mo because Jesus had already received the punishment when He died on the cross. Amen. So, madali lang lumapit sa Panginoon. Unlike before, di ba, kung babasahin mo sa Old Testament, every time they sin, nag-o-offer pa sila ng lamb, nagkakatay sila ng best lamb, best dove, ayan, so mga hayop. Pero now, sa panahon natin, madali na lang lumapit sa ating Panginoon. Amen. So when we have done something wrong or tayo ay nagkamali, wag nating i-condemn yung sarili natin. Kasi minsan, di ba, hindi naman ibang tao yung nagko-condemn sa iyo kundi yung sarili mo mismo. Amen. So, na-try nyo na ba yun na meron kang nagawa na isang bagay, then sinisisi mo yung sarili mo, biniblame mo yung sarili mo, then to the point na kinokondemn mo na yung sarili mo, ayaw mo nang umattend ng church kasi nahihiya ka na,
Ayaw mo nang magpakita kasi nabibigatan ka na. Ayaw mo nang lumapit kay Lord kasi sa tingin mo, napakabigat na ng nagawa mo kasalanan sa harapan niya. So don't live in guilt or shame, but come to the Lord with a humble heart because always remember that Jesus had already redeemed you. Amen. So niredeem na tayo ng ating Panginoon. Kaya naman, wag na wag mong i-condemn yung sarili mo, but lumapit ka lang sa Kanya nang may mapagkumbabang loob. Diba sabi nga sa Romans 8:1 na, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, pagdating sa ating Panginoon, hindi ka niya i-condemn. Amen. So, di ba nung tinanggap natin si Jesus Christ, nagkaroon ng divine exchange, di ba? Yung kasalanan, hindi na nakikita sa atin, but it is already Jesus Christ yung nakikita na sa atin. Kaya naman, lumapit lang tayo sa Panginoon, wag nating i-condemn yung sarili natin, wag nating papahirapan yung sarili natin, wag tayong mamuhay dun sa guilt or dun sa shame na nararamdaman or nararanasan natin. Wag tayong mag-dwell dun sa kasalanan na nagawa natin. Let us not dwell on those things kasi nagawa na natin siya, past na yung bagay na yon. So, let us not dwell on the past. Sabi nga sa Isaiah, forget the past, see, I am doing new things. So may magandang ginagawa ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman, huwag tayong mag-dwell dun sa mali na nagawa natin. Huwag tayong mag-dwell dun sa mga kasalanan na nagagawa natin. And meron pang tendency minsan, kapag tayo ay nagkakamali or nagkakasala, nag-hide tayo, di ba? From the experience of Adam and Eve, nung sila ay nagkasala, di ba nag-hide sila? So, hinanap sila ng Lord. Sabi niya ganun, where are you? Ganyan. So, ibig sabihin, nag-hide sila nung sila ay nagkaroon ng knowledge of evil and truth. Ayan. So, nabuksan yung eyes nila, ganyan. So, nag-hide sila nung sila ay nakagawa ng kasalanan. So, wag nating gayahin sila, Adam and Eve, na nag-hide nung sila ay nakagawa ng mali, nang sila ay nakagawa ng kasalanan. But let us come before God with a humble heart for repentance. At kung may mga question ka sa mind mo, kagaya ng sinabi ko, paano kung malaki yung bagay or malaki yung pagkakamali ko, mahirap yung pagkakamali, parang nakakahiya yung ginawa ko, ganyan. Pero lumapit ka lang kay Lord. Huwag kang mahiya sa Kanya. Amen. Kasi ano pa man yung nagawa mo, gaano man kabigat yung pagkakamali mo, tanggap ka ng Panginoon. Just come before Him for repentance. Amen? So, ito yung question mo paano pagka malaki yung kasalanan ko, paano pa ako makakabalik sa Kanya? Always remember, the first step is to acknowledge. I-acknowledge mo lang yung kasalanan mo, i-acknowledge mo lang yung pagkakamali mo, then come to God and ask for His forgiveness. Madali na lang kasi pag in-acknowledge mo Kapag ka in-accept mo na ikaw ay nagkamali, na ikaw ay nagkasala, then repentance will follow. Pero yung repentance na genuine dapat, amen, na kapag nagawa mo, nag-ask ka ng forgiveness, wag mo na siyang uulitin because it's always our choice na to repeat yung kasalanan na ating nagawa. So when you begin to acknowledge, come before the Lord with a humble heart and ask His forgiveness. So maliit man o malaki ang pagkakamali na nagawa natin, always acknowledge it and ask for forgiveness. So pagdating sa Panginoon, walang maliit or malaking kasalanan. Parehas lang yon. So ano man yung size, gaano man kalaki yung kasalanan natin, let us go in front of the Lord, let us bow down before Him, and let us repent dun sa mga pagkakamali na yon. Kasi when you own your sin and ask for forgiveness, the Lord will blot out them all. So kapag lumapit ka sa Kanya, iba-blot out ng Lord yung ating kasalanan. Di ba katulad ng isang malinis na papel, puting-puti na papel, magiging ganon din tayo. Whiter than snow. Parang pagtitignan mo, parang pwede bang mangyari yun? Na kapag, di ba ang tingin mo sa sarili mo pag nagkamali ka or nagkasala ka, parang sobrang dumi. Yan, na parang ayaw mong tignan yung sarili mo, ayaw mong magpakita sa tao kasi nakakahiya yung nagawa mo.
Parang ganun. Parang ayaw mo nang tignan. Parang iniisip mo, worth it pa ba ako dun sa blessing na nare-receive ko from the Lord? Worth it pa ba ako dun sa pinagkakatiwala niya sa akin na ministry? Minsan nga, pag nagkamali ka or nagkasala ka, tatanong mo sa sarili mo, okay pa ba na tumayo ako sa harapan mag-serve sa Kanya? Minsan, di ba, bumabalik tayo dun sa condemnation na parang hindi naman na ako pwedeng gamitin ng Lord kapag ako ay nagkamali. Well, I'm telling you today na kapag tayo ay nagkasala at nag-ask tayo ng forgiveness, the Lord can blot out all the iniquities that we have, all the sins that we have committed. Amen? And He will also restore the joy of your salvation. So pansin nyo minsan, di ba, kapag tayo nagkakamali or nagkakasala, parang yung spirit mo, yung soul mo, nanghihina or malamya, parang ganon. Yung hindi lang siya basta sadness eh. Merong kakaibang mali within ourselves. Pero kapag tayo ay lumapit sa Kanya, i-restore back ng Lord yung joy of our salvation. Kaya wag tayong mahiyang lumapit sa Kanya. And then He will also create a new heart and renew our spirit. So bibigyan tayo ng Lord ng bagong spirit. A spirit that is willing, steadfast, and overcoming. Ayan. So bibigyan tayo ng Lord ng spirito na overcoming. Ibig sabihin na whenever temptations, whenever sins knock at our door, or kung ano man yung ibato ng enemy sa life natin, we will overcome them. Amen? Ayan. So, let us own or let us acknowledge, let us accept whenever we commit sin or whenever we commit mistakes. Ayan. And after acknowledging and after asking for forgiveness from the Lord, wag na natin siyang ulitin. Let us make a choice not to do it again. But always remember yung pag-ibig ng Lord sa atin. Let us always remember what Jesus Christ had done on the cross nung siya ay namatay para sa kasalanan natin. He became the punishment, He became the sacrifice, He became the offer, and siya yung naging kabayaran. He became the price for all of our sins. Kaya naman, sa tuwing nandyan yung kasalanan, yung temptation, nagnanak sa door natin, balik lang tayo dun sa sakripisyo ng ating Panginoon. So it will strengthen us and it will give us an overcoming spirit para hindi na ma-fall dun sa sin or dun sa temptation na nagnanak dun sa ating harapan. Amen. So when we own our sin, it will lead us dun sa pangalawa na points natin, owning the authority which God has given. Ayan. So, ano ba itong authority na to na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? In Luke 10:19, sabi dito, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Amen? So, itong authority na to ay pinagkaloob na sa atin ng ating Panginoon. So, owning this authority means power. Ayan. So, kapag ino-own mo itong authority na to galing sa ating Panginoon, ibig sabihin, powerful ka. Amen? So, who wants to be powerful? Amen. So, ano yung gagawin mo? Own this authority in Luke 10:19 na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, binigay na niya yan. Ano yung kailangan nating gawin? It is to exercise this authority na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan gamitin natin siya. Pero minsan, bakit hindi natin nagagamit or na-exercise tong authority na to na nagmula sa ating Panginoon? What keeps us from using this authority? Balik tayo dun sa unang point, sin. Ayan. So, sin. Pangalawa is fear. Another is doubts. So, itong mga bagay to, pero hindi siya limited sa mga bagay na to na naghihinder dun sa pag-exercise natin, dun sa authority na ito na binigay ng Lord sa bawat isa sa atin. So, itong mga bagay na to, pag present sa buhay natin, hindi natin ma-experience yung power ng Panginoon gaya ng nakasaad dito sa Luke 10:19. Amen? Kaya kanina sabi ko, acknowledge your sin. Kasi when you acknowledge your sin, whether intentional or unintentional, whether you are aware or unaware dun sa kasalanan na yon,
And when you repent for that sin, then you will gain power to exercise the authority that the Lord has given to us. Amen. So first step talaga is to acknowledge these things na naghihinder sa atin para i-exercise yung mga authority na binigay ng Lord sa atin. So when we begin to acknowledge these things that keeps us from hindering us sa pag-exercise ng authority ng ating Panginoon, kapag natanggal natin yung mga bagay na yun, then we will become powerful, we will become overcomer. Ayan. So, at kung ano pa yung mga bagay na pwede nating ma-experience when we apply this power na pinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Sabi dito, nothing will harm you. Or kung i-translate ko siya into other words, nothing can touch you. Ayan. Walang sino man yung take hold sa iyo, even the enemy. Amen. Ngayon, kapag in-exercise mo tong kapangyarihan na to, you are more powerful than Satan. You are more powerful than the enemy. Amen. So kahit ano pa yung lagay niya sa harap mo, ano pa yung temptation na pwede niyang ibigay sa buhay mo, wala na yung kapangyarihan. It is powerless sa life natin. Amen. So, exercise this power. Amen. So, sometimes, kagaya ng sinabi ko, hindi natin na-exercise itong mga bagay na to kapag present yung mga sin, mga fear, mga doubt sa buhay natin. So, wag nating hahayaan na makabalik yung mga bagay na yon. Sabi nga dun sa word ng Lord sa Timothy, di ba? I have not given you the spirit of fear. So, hindi tayo binigyan ng Lord ng spirit of fear. Kundi, binigyan niya tayo ng sound mind. Ayan, binigyan niya tayo ng kapangyarihan, kagaya ng binigay niya sa Luke 10:19. So, we just have to exercise them. And kung may times na tayo ay nahihinder sa pag-exercise ng authority na to, let us help from the Lord. Ask natin yung intervention niya na tanggalin yung mga bagay na naghihinder sa atin na i-exercise yung kapangyarihan na to. Minsan, di ba, lahat naman tayo may pananampalataya. Amen. May faith naman talaga tayo. Pero dumarating talaga tayo sa point na parang yung faith natin ay nanghihina. Amen. So, when the times come, say to the Lord, Lord, help me with my unbelief. Make it a prayer in your heart na tulungan tayo ng Panginoon dun sa mga unbelief na meron tayo. Kasi darating at darating talaga sa pagkakataon na ma-experience natin yun eh. Amen? So, lahat tayo ay sinusubok sa ating pananampalataya. Amen? So, everyday talaga, napakahalaga na i-ask natin ang help ng Lord sa mga bagay na hindi natin kontrolado, sa mga bagay na hindi natin kaya na ma-overcome. Amen? So, let us the Lord with our unbelief and take away our fear and make it a prayer, Lord, help me with the things I can't handle. Amen. So, kapag na-ask mo na yung help from the Lord at binigyan niya na tayo ng strength to really resist or overcome yung mga bagay na naghihinder sa atin para ma-exercise tong authority na to, then make use of the authority na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi when we use this authority, we can resist the enemy. Sabi dito, resist the enemy using God-given authority. Amen? Kasi habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito at present pa rin yung enemy, he is always at our door knocking and waiting for an opportunity to devour us. He is always waiting for an opportunity para tayo ay snatch away from the Lord. Amen. Sabi dun sa John 10:10, diba? He comes to kill, to destroy, and to steal us from the Lord. So let us always remember to use yung God-given authority na binigay sa atin ng Lord in Luke 10:19. Amen. So make use of the authority to your advantage. Don't let the enemy take hold of your life again, but let God move in your life instead. Amen. So, wag mo nang papahintulutan ang enemy sa buhay mo. You have that power. Diba? Binigay na yun ng Panginoon sa bawat isa sa atin eh. Amen? So, wag mo na siyang bibigyan ulit ng authority sa buhay mo. Wag mo na ulit siyang bibigyan ng kapangyarihan pa na
i-control yung life mo. For how many years siya na yung nag-reign sa life mo, amen? Sa life natin, even myself, ilang years din siya na nag-reign sa life ko. Pero, wag na natin hahayaan na maibalik muli yung kapangyarihan na yon sa buhay natin. But instead, yung kapangyarihan ng Lord, yung hayaan natin na mag-move sa buhay natin. Amen? So, meron tayong kapangyarihan na palayasin yung enemy sa life natin. Amen? So, sa panahon na tayo ay nasusubok, sa panahon na tayo ay nasa-challenge, ayan, sa panahon na tayo ay natatempt, ayan, let us always remember to exercise and to use yung authority na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Make use of that authority. Amen? So, gift yun ng Lord sa bawat isa sa atin. Bilang gift ng Lord, kailangan gamitin natin siya. Ayan. And when you use this authority na binigay ng Lord, you will always overcome. Kahit ano pa yung pagdaanan mo, ma-overcome mo yun eh. Sabi nga doon, di ba, you will overcome the enemy. Amen. Kasi ang enemy ay lumalabas yan or nagpapakita sa maraming form sa life natin. Amen. Minsan nga nagfo-form siya as a good or angel or mga bagay na akala natin maganda, pero sa dulo pala nun ay kapahamakan or destruction. So gamitin natin yung authority na binigay ng Lord sa atin para tayo ay makapag-overcome, para hindi tayo muli matempt ng enemy, para hindi siya muli makapasok sa buhay natin, para hindi siya muli makapenetrate or magkaroon ng space ng puwang sa life natin. Amen? So, use and exercise this authority that has been given by the Lord. Amen. And this will lead dun sa ating last point. Owning the authority from God helps us to have the kind of life God designed for us. Amen. Ayan. So, kapag ka ini-exercise, una, di ba, kapag ka in-acknowledge mo na yung kasalanan mo, kapag ka nag-come ka na before the Lord for repentance, then natutunan mo nang gamitin yung authority galing sa Panginoon, then you will really live a life na dinesign ng Panginoon sa buhay mo. And what is God's design for our life? You are created in the image and likeness of God. Amen? So nilikha tayo ayon sa wangis ng ating Panginoon. In Genesis 1:27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So, nilikha tayo ng Lord ayon sa Kanyang wangis. Pag sinabi mong ayon sa Kanyang wangis, yung wholeness ng Lord, yan, lahat ng area ng buhay natin ay sakop nito. Even His character, yan. So, tayo ay nilikha katulad ng character ng ating Panginoon. Yun talaga yung original na design ng Lord sa bawat isa sa atin. Until Adam and Eve sin. So nawala yung disenyo na yon ng Lord na palitan siya ng pagkakasala. But then, ito pa rin yung nais ng Lord, yung desire ng Lord para sa atin, para sa bawat isa sa atin, na makita talaga that we are really created in the image and His likeness. At dahil tayo ay nilikha ayon sa Kanyang wangis at ayon sa Kanyang tulad, we are to conform in His image. So, kailangan mag-conforme tayo dun sa imahe ng ating Panginoon. Siyempre, kilala natin ang Lord kung sino siya. He is holy. Amen? So, yung life ng ating Panginoon, walang bahid ng anumang kasalanan. Amen? So, ang ating Panginoon, lahat ng sa Kanya ay mabuti, lahat ng sa Kanya ay maganda. Dahil tayo ay nilikha ayon dun sa wangis ng Lord, ganun din tayo. Amen? Naniniwala ka ba that you are created in His image and likeness? Amen? Ayan. Kaya naman, sa tuwing kayo ay makaka-encounter or ma-encounter nyo ang enemy at sasabihin niya, yung mga past mo, yung mga bagay na nagawa mo, always remember that you are created in the image and likeness of God. Kasi ang enemy, ang alam lang niya talaga sa atin yung past natin eh. Amen? He doesn't know our future, yung past lang natin. Kaya yun yung patuloy niyang ginagamit sa bawat isa sa atin. Patuloy niyang ini-instill yung kasalanan mo, yung nagawa mong mali, yung pagkukulang mo, ayan.
yung mga bagay na hindi maganda sa'yo, yun yung laging hinahalungkat ng enemy, binabalik-balik niya sa'yo. Ayan. So every time na sinusubukan ng enemy na ilagay yun sa iyong kaisipan, lagi mong gamitin yung authority na binigay ng Lord sa'yo, then cast them out. Amen. And mag-focus ka lang dun sa sinasabi ng Lord sa'yo. Mag-focus ka lang dun sa word na galing sa ating Panginoon. Ito nga, that you are created in the image and His likeness. Amen. In Romans 8:29 verse 30, sabi dito, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Amen. So, una pa lang, bago pa man tayo lumabas sa mundong ito, ito na yung pagkakalikha ng Panginoon. We are predestined to conform in His image. Kaya naman, pag sumikapan natin na tayo ay talagang mamuhay ayon dun sa wangis ng ating Panginoon, ayon sa Kanyang katwiran, ayon sa Kanyang kabanalan. Amen. And conforming to His image is not just an imitation. Hindi lang siya basta paggaya, kundi it's a decision that we have to make every day of our life. It is a choice na kailangan nating gawin. Piliin natin na maging kagaya ng ating Panginoon. Kasi kung mag-imitate lang tayo, parang mahirap siyang gawin. Pero pagka nilalagay mo sa sarili mo na it's a choice that I have to make, na everyday mamumuhay ako ayon dun sa righteousness ng Panginoon, then magaganap talaga yon sa buhay mo. Amen? You will really conform dun sa image ng ating Panginoon. Lalo na ngayon tayo, nandito tayo sa mundo. We are living in a world na puno ng kasalanan, di ba? Maraming mga influences, ayan, na minsan kapag hindi mo namamalayan yung sarili mo, natatangay ka na. Di ba? Minsan, try nyo na ba yun? Pero, dahil nga tayo ay nilikha ng Lord ayon sa Kanyang wangis, dapat hindi tayo doon mag-conforme. Hindi tayo mag-conform doon sa image na nililikha ng mundo para sa tao. Kundi, balik tayo doon sa disenyo ng ating Panginoon. Let us make an effort na talagang mag-conform doon sa image ng ating Panginoon. Work it out. Kasi, kung talagang magde-desire ka at nanaisin mo talaga na maging katulad ng ating Panginoon, Christ-likeness yung makita sa life natin, then pagsusumikapan mo talaga siya. That's why we have our training, we have our cell groups, diba? We attend services, diba? We worship the Lord, we pray. Kasi kailangan natin yung mga bagay na yon upang tayo ay makapag-conform dun sa image ng ating Panginoon. Kaya, bawat isa sa atin, ina-encourage tayo na magpatuloy tayo dun sa training and equipping natin. Amen. Magpatuloy tayo dun sa mga ginagawa natin para tayo ay talagang ma-develop, ayan, yung character ng Lord ay ma-form sa atin. Amen. So, let us give our best effort. Ayan, tulungan natin yung sarili natin kasi only ourselves can help ourselves. Diba? Kung meron mang makakatulong sa'yo para malikha ka or para makita sa'yo yung Christ-likeness, ay yung sarili mo lamang. Ayan, kasi personal yan eh. Hindi yan pwedeng gawin ng ibang tao para sa'yo. Kahit pa gaano ka advisean ng cell leader mo, kahit pa gaano ka sabihan ng taong gustong tumulong sa'yo, kung sarili mo mismo ay hindi mo tutulungan, then nothing will happen to you. Hindi ka pa rin matatransform dun sa character na nais ng Lord na ma-develop sa atin. Amen. So, let us always make a choice every day na magpabago sa ating Panginoon. Kasi every day naman talaga ay meron talagang binabago ang Lord sa life natin. Only, the thing that we have to do is allow Him na mag-move sa life natin para tayo ay matransform, para tayo ay ma-renew, para tayo ay talaga mahupog ayon dun sa Kanyang pagkakalikha. Amen. So, bawat isa sa atin na tinawag niya ay nais niya na mag-live ng holy life. You are called to a holy life. So, bawat isa sa atin ay
tinatawag ng Lord na mamuhay sa kanyang kabanalan. Amen. In 2 Timothy chapter 1 verse 9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Ayan, amen. So, tinawag tayo ng Lord to a holy life. Amen. Because He is holy, we are to be holy also. Kasi tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Pero, maaari nating ikapamuhay itong kabanalan na nais ng Lord. Hindi lamang sa pamamagitan ng sarili natin, but we need the grace of the Lord. Amen. So, kaya nating mamuhay ayon dun sa kabanalan ng Lord by having His grace. Amen. Kasi ang grace ng Lord natin ay nag-uumapaw. His grace is sufficient. Kaya naman, lagi mong tatandaan yon na mahirap, parang pag titignan mo sa sarili mo, mahirap mamuhay ng may kabanalan. Mahirap mamuhay ng holy, ng righteous. But if you will look at the grace of the Lord, na sobrang sufficient para sa bawat isa sa atin, then we will really live a holy life according dun sa nais ng ating Panginoon. Amen. So conforming in the image and likeness of God and living in His holiness will eventually lead us to our destined life, a life that is free from any form of iniquities. Amen. So pag tayo ay nagko-conform dun sa image and likeness ng ating Panginoon, then eventually, mararating natin yung life na dinestin niya or dinesign niya para sa bawat isa sa atin. As we go along dun sa journey natin and step by step, namumuhay tayo ayon dun sa katwiran ng ating Panginoon, then eventually, pagdating ng panahon when He comes back, yung life talaga natin is worthy before the eyes of our Lord. Amen. A life free from any kind of sin, free from any kind of wrongs, free from any kind of iniquities. Amen. Dito na po ako magtatapos. This is our conclusion. When you own your sin and genuinely repent, then you can exercise the authority given by God. When you make use of its power, then you will walk your life in the way which God has designed for you. Amen. So habang tayo ay namumuhay gamit yung authority na binigay ng ating Panginoon, then our life will be led dun sa dinisenyo niya para sa buhay ng bawat isa sa atin. A life that is holy. A life that is free from all kind of sin. Amen. Inaanyayahan ko po yung bawat isa sa atin na tumayo. And tonight, allow the Lord na siyasatin ang inyong puso. Siyasatin niya, saliksikin niya ang pinakamalalim na parte ng ating mga puso. At kung meron man na mga pagkakamali or mga bagay na nagawa intentionally or unintentional man, whether aware ka man or unaware ka, ask the Lord na ipakita niya sa'yo, iparealize niya sa'yo, Lord, help me, Panginoon, kung meron pa ako na mga bagay na hindi naihingi sa inyo ng tawad. Lord, help me, Panginoon, na makita, O Lord God, yung mga bagay na to. Help me, O Lord God, to move forward. And today, I humble myself before you, asking for forgiveness for the wrong things that I have done and sa mga bagay na hindi ko pa naihingi ng tawad sa inyo. And Father, today, dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na naririto and even yung mga taong nasa online, nanonood, nakikiisa sa amin sa gabing ito, O God. Dalangin ko, Panginoon, na simula sa araw na ito, whatever sin or whatever mistakes or wrongs they have done in the past, wala na itong kapangyarihan pa, kundi patuloy silang tumingin sa inyo, sa cross, O Lord God, the sacrifice that you have made for them, O Lord God, and help them overcome every time temptation knocks on their door and every time the enemy throw them yung mga bagay na hindi maganda. Father, I pray for them, O Lord God, for that overcoming spirit that comes from you, O Lord God. And Father, I pray, Panginoon, that every time they
commit sins or mistakes, O Lord God, they will acknowledge immediately and ask for repentance, O Lord God. And Father, I also pray that every one of them, O God, will acknowledge, will accept, will own the authority that you have been given to them, O Lord God. I pray, Panginoon, that they will make use of it, O Lord God. They will use it to their advantage, O Lord God, and gamitin nila ito every day of their lives, O God, so that they can overcome, O Lord God, everything the enemy na nilalagay or binabato. Ang atake ng enemy ay hindi makakapag-penetrate sa buhay nila when they use this authority, O Lord God. Father, I also pray, Panginoon, that they will own the life, Lord God, that you have designed for them, O Lord God, that they will believe, Lord God, that they can live a holy life, Panginoon, a righteous living, O Lord God. Father, I pray that every one of them, O Lord God, will really own these three things, O Lord God, at iba pang nais mo, Panginoon, na maranasan nila sa buhay. Father, I pray, O God, na everyday ng kanilang buhay, they always seek you, Panginoon, allow you to move in their lives, allow you to take control, allow you to take hold, O God, of everything, every aspect of their lives, O Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, O Lord God. Patuloy, Panginoon, na iparanas mo sa kanila yung kapangyarihan mo, yung miracles mo, O Lord God, and even yung pagpapala mo. Father, I also pray for peace sa bawat isa, O Lord God, na narito and even na nasa online, O Lord God. And anuman po yung mga bagay, O Lord God, na nagbabother sa kanila or nagnanakaw ng kapayapaan, Panginoon, I pray, Lord, na mawala ito, makas out ito in Jesus' name, and palitan po ito ng kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka po, God, maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you for tuning in to our online celebration. Make sure to follow us on Facebook. We will be glad to connect with you. If there's anything that you ask or pray for, feel free to message us. Instagram, and subscribe to our YouTube channel. If you enjoyed today's topic, don't forget to like and share this video. I hope to see you at the next celebration, and invite others by tagging and mentioning your friends and family. Thank you. This is your JUSFI family, your church, and your home.